Pinakamataas kong record, 16 meters at 80 centimeters. Ready, go! Natalo nila ang record ko ng walang kahirap-hirap. Paano ba yan? Gaano pa kaya kalaki ang inimlad nila sa loob lang ng maikling panahon? Pinahanga niyo ako. Pero medyo mababa pa yan sa pinakamataas na naaabot ko. Okay, gawin natin uli yun! Ayoko nga. Hindi ka kasi titigil hanggat hindi ka nananalo. Isang beses na lang, isa na lang, sige na! Ah, nga pala. Pasado na kayo sa amin. Ang lupit ng talon nyo. Pasensya ka na. Mga bata lang sila kaya palampasin mo na lang. Naniniwala kami malakas kayo. Pero kailangan kasi namin alamin kung isang sports papasok ang kakayahan ng bawat isa sa inyo. Hindi ka titigil eh. Alam na ba Tama natin ang na, kompletong wala ka lineup ng mga nagawa. sport na paglalabanan? Nakumpirma na namin ang 8 sports na ito. Depende sa kung mananalo tayo agad ng 8 beses o hindi. Baka madagdagan pa yun ng ibang sports. Okay, maliwanag. Masamang balita. Ano yun? Meron ng 97 state bucket cards ang grupo ni Gentro. Kung ganun ang kulang na lang nila. Ang Strip of Coast at Alexandrite of Strangelock. Sa nakaraang linggo nakailang simulations din tayo at naghanda ng gusto. Sa lagay ng grupo ni Gentro, wala na tayong oras magkamali pa. Kailangan natin may panalo ito. Kailangan manalo tayo. Oo, dapat lang manalo tayo. Nakakaliw din bang palipas oras? Okay, tayo na! Simulan natin ang laban sa boxing. Uuuwiin ko kayo ng umangawa. Alam na nating teleportation ang special ability niya. Kaya niyang i-teleport ang kamao niya bilang isang high-speed uppercut. Ano? Mabilis siya? Inviter siya? Kung close range ang laban, hindi niya magagamit ang kakayahan niya bilang emitter. Wala siyang ibang magagawa kundi dumipensa. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mag-teleport ng suntok. Ganyan nga! Ang larawan na nakatatak sa ring. Isang banal na simbolo nakakapagpalakas ng nin. Ibig sabihin, nakakapag-teleport lang siya pag nasa loob siya ng ring at kapag nagpa-boxing. Dahil doon, masasabi na natin hindi ganun kalakas at limitado ang kakayahan niya. Wala siyang sinabi sa amin. Ang nanalo si Barry! Ayos! Ang nanalo, Rod Riot! Ang nanalo, si Kes! Okay! Tatlo na at panalo natin! Pagdating sa pakikipaglaban, nakikita kong napakalakas ng anim na yon. Nagiging kapanapanabik to. Kalimutan niyo na ang mga laban ninyo. Mag-break na kayo. Ako na ang sasalo mula rito. Sige, boss. Sandali lang! Sawang-sawa na ako sa kakasunod sa mga utos mo. Mula ngayon, gagawin ko na ako naman ang maibigan ko. O ikaw, batang tuso! Doon tayo sa labas! O bakit? Nahihiya ka ba matalo ulit sa harap nila? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Kung gusto mo, dito na kita mismo ilalampaso! Ano ka ba? Bobo! Labag na yan sa kasunduan natin. Gusto mo bang bumalik sa kulungan, Bopobo? Wala akong pakialam! Sa'yo na tong basurang game world mo! Ako, ayoko na! Sino sa inyo gustong sumama sa akin? Kung magsasani puwersa tayo, mapapabagsak din natin ang pasikat na yan! Tapos pwede tayong sumakay dun sa barko para makalis na rin sa sinumpang islang ito! Matindi ang parusa sa sino mang lumabag sa tabi. Binalaan ko naman kayo, hindi ba? Opo, boss. Akala yata ng hangal na yan, hindi ko siya papatulan. Yan ang napala niya. Okay, ako naman ang sunod na lalaban ngayon. Hindi ko na gusto to. Hindi namin kayang labanan ng mga yan. Minahon lang kayo. Kami lang ang makikipaglaban sa kanila. Pinaliwanag na namin. Kung hindi kami makakakuha ng 8 panalo, pwede naman kayo mag-forfeit ng mga laban ninyo. Walang pipilit sa inyo na gawin ang ayaw ninyo. Totoo ba yun? Sigurado ka bang hindi nila kami pipilitin? Oo nga, kaya huwag kayong mag-alala. Ang isang yun, higit na mas malakas ang awa niya kumpara sa iba. At batay sa pananalita niya, malamang isa siyang Game Master. May isang tanong ako.
Dahil na maalam ng isang to, ano mangyayari sa sumo match niya. Sige, ikaw na ang panalo. Pero teka, wala pa kaming napagkasundo ang player na lalaban sa sumo wrestling. Diba, kanina mo pa pinipilit na gusto mong ikaw doon? Wala akong pakialam kung kanino niyo ibibigay ang panalo. Kahit ibigay niyo pa sa isa sa mga extra ninyo dyan sa likod. Para sa sumo match, ikaw ng panalo. Ako? May 4 na panalo na tayo. Ngayon, baguhin natin ang konti ang lineup. Mag 8-on-8 game na lang tayo. Ng dodgeball. Pumili na kayo ng 8 miyembro sa koponan ninyo. Ako, handa na ang mga miyembro ng koponan ko. Sandali lang. Paano ang scoring sa larong ito? Isang panalo lang bawat miyembro, di ba? Oo, isang panalo para sa bawat miyembro. Kaya makakakuha ng 8 panalo ang koponan na magtatagumpay. Simple lang, di ba? Ganito pala ang ginagawa mo. Pag nagdire-diretso na ang panalo namin laban sa mga alagad niya, bigla niya babaguhin ng takbo at babaguhin niya lahat ng mga talo ng mag-isa. Si Razor ang 14 fins. Nen ability pala niya ang fins na yon. Hindi ako sangayon dito. Kung walang player ang kailangan lumaban, kakailanganin niyo ng 2 pa. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para lumaban sa isang yan. Ayoko na, alis na ako. Pag nagsimula na yung laban, pwede naman kayo magpatama sa bola at... Ano? Magpapatama kami? Nakita mo naman yung nangyari sa isang kasama nila, hindi ba? Hindi kami makakaligtas! Sandali, lilinawin ko lang ang mangyayari. Ordinaryong bola lang ang gagamitin natin. Pero pag may nen, pwede itong maging sinlakas ng nenball na ibinato ko kanina. Isa tong malaking kabaliwan, labas na ako! Papasensya na kayo ha, pero ayoko pang mamatay. Sandali, time out muna. Mag-isip kami kaagad ng paraan. Hindi maganda to. 6 na player lang ang pwede naming ilaban. Kaya mapipilitan kaming pumili na idadagdag mula sa mga duwag na to. Gagawin natin to ng tayo lang. Nakataya dito ang buhay, kaya piliin lang natin yung payag na lumaban. Hindi ba pwedeng 6 na lang kaming sumali sa dodgeball? Nako, pasensya na, hindi ako papayag doon. Kailangan 8 miyembro ang lalahok para sa round na to, kundi mababaliwala ang rules. Yun ang dahilan kaya 15 miyembro ang kailangan bago kami maaaring hamunin. Wala na sigurong saysay kung sasabihin ko to sa isang game character. Pero kasamahan niyo siya, di ba? Yung Bopobo. Hindi ba alagad mo rin siya? Ano kasalanan niya para gawin mo yun sa kanya? Pagnakaw at pagpatay, paghahasa at pagpatay, 11 beses niyang ginawa ang bawat isa sa mga krimeng yun. Tunay na mundo ito, hindi ba? Ang Grid Island ay nasa isang isla na matatagpuan sa tunay na mundo. Kaya lahat ng nangyayari dito, nangyayari talaga ng totohanan. Ang ibunyag ng game character ang bagay na yun sa isang player ay tabu. Mahigpit itong ipinagbabawal. Nilabag ni Bopobo ang batas na yun, kaya siya pinarusahan. Ang isang yan, si Razor isa siyang game master at isang tunay na tao. Game Master? Ibig sabihin, isa siya sa mga taong gumawa ng game na ito. Teka, kung ganun... Si Bopobo at yung iba pang mga pirata, mga totoong kriminal sila na hinatulan ng parusang kamatayan. Pero hindi lang sinaway ni Bopobo ang utos sa kanya. Sinubukan pa niyang tumakas at magsimula ng pagkaalsa. Makatarungan lang ang nangyari. Ito ang tunay na mundo? Tama, ganun na nga. Hindi ko napansin yun. Hindi ko man lang sinubukang isipin yun. Hindi na importante yun ngayon. Wala namang magbabago sa laro. Dahil nakabukod pa rin ang islang to sa lahat ng ibang bahagi ng mundo. Sandali lang. Kung ito ang tunay na mundo, ibig sabihin ba nun? Nandito si Jing sa islang ito? Nandito ba siya sa Grid Island? Jing? Sinasabi ko na ikaw si Gun eh. Ako nga. Binilin sa akin na huwag kang pagbibigyan kapag nakarating ka dito. Yun ang utos ng ama mo sa akin. Hindi ko makayanan ng kababalagang to. Ayoko pa mamatay. Huwag niyo na ako isali. Alis na lang ako. Teka lang! Okay lang yan, hayaan mo na sila. Pero hindi tayo pwede lumaban kung ganito. Gagawin kong 3 player ang katumbas ko. Ganito rin naman ang ginagawa mo. Kaya siguro naman walang problema. Ayos lang yan. Ngayon, 8 laban sa 8 na ang laban. Ipapaliwanag ko ang mga patakaran.
Magsisimula ang game ng may isang player sa outfield at 7 sa infield. Ang koponan na una mauubusan ng mga player sa infield ang matatalo. Ang sino mang player na matatamaan ng bola na ibabato ng kalaban, maa-out at kailangan ng lumabas. Pero, pwedeng pabalikan ng isang player sa infield basta't sabihin lang ang salitang back. At kung tumama ang bola sa labas ng court sa area na walang mga player, magkakaroon ng turnover at mapupunta sa kabilang koponan ng bola. Ngayon naman, mga pinaka-importante. Ang gagamiting patakaran para sa pagtama ng bola sa mga player ay parang cushion effect. Halimbawa, kung ibabato ko ang bola, tumama ito kay player A, tapos tumama ang bola kay B, bago ito tumalbog sa sahig. Ang mangyayari, pareho ng out ang player A at B. Pero kapag nasalo ng player B ang bola, pagkatapos tong tumama kay player A, hindi out si player A. Ganun na nga. Pero kung pagkabato ko ng bola, tumama ito kay player A ng kalabang team, tapos tumama ito sa kakampi kong si player C bago tumalbog sa sahig, safe si player A at si player C lang ang out. Pero sa sitwasyong yun, kapag nasalo ni player C ang bola, ang mangyayari doon si player A lang ang maa-out, tama? Tama. Teka. May mga katanungan ba kayo? Pag nakatama ang nasa outfield ang nasa infield, out yun, tama? Oo, counted yon. Pero yung player lang na magsasabi ng back, ang makakabalik sa infield at hindi pwedeng sabay-sabay, isa-isa lang. Ako si number 0, ang referee. Maglaro tayo ng patas. Sisimulan na natin ang laban kung nakapwesto na lahat. Ready? Go! Sige lang, sa inyo na ang toss na yan. Mukhang kampante kayo ah. Pwes, kung ganun, tanggapin niyo ang pagbati ko sa inyo! Dali mo! Ayos, nakisa na agad tayo. Ganyan nga. Ipagpatuloy lang natin to. Eto ba? Okay dalawa na yon. Madali lang pala ito eh. Okay, tapos na kami makapag-warm up. Ha? Ngayon ka lang nakapag-warm up? Sa madaling salita, nakakondisyon na akong talunin ng grupo nyo. Talaga lang ha? Tingnan lang natin. Ipakita mo kung ano kaya mong gawin! Sinalo niya yun gamit lang ng isang kamay? Ngayon humanda kayo. Ako naman ang magka-counter-attack. Napakalayo ng pwesto niya. Ipapasa lang ba? Ang bilis! Kaya ko bang ilagan? Hindi! Imposible! Masasalo ko ba? Mabubuhay ba ako? Hindi! Mamamatay ako! White Tornado! Ayos, sa amin pa rin ang rebound. Nasa labas na ng court si Gureno. Ganun pala. May kakayahan kang makipagpalit ng pwesto sa mga Nen creatures mo. Grabe, nalusaw ang land creature niya. Ito ang nakitang imahe ni Gureno na mangyayari sa sarili niya kung siyang tinamaan. Mabilis niyang nauunawaan ang laki ng agwat ng lakas niya at ng kanyang kalaban. Hindi madaling mawala sa isipan ng isang mandirigma ang ganong klaseng imahe. Halos imposible na para sa kanya makabawi ng gusto sa match na ito. Hindi na siya makakalaban ng bigay todo. Yung Nenbis ni Gureno out at hindi siya, tama ba? Oo, nakipagpalit siya ng pwesto gamit ang Nen at walang nilabag sa patakaran. Pero para may balik ang player na si Gureno sa playing field, kailangan gumamit ng back. Kainis! Sa ganitong paraan ba ako magtatapos? Okay, ituloy na natin ang laro. Sobrang bilis ng pasahan. Masyadong mabilis. Hindi ko na masundan yung bola. Hindi ko makita. Sunod ka! Sa likod mo! Ang bigat. Kasing bigat ito ng bowling ball. Hindi lang pasa ang aabutin ng tamaan ito. Nilipat niya ang ora niya sa likod para labanan na nakamamatay na pwersa. Pero malamang wala na sa ayos. Hoy, gamutin niyo ang isang yun. Ayos lang ako. Huwag niyo akong hawakan. Kung hindi na kaya magpatuloy ng player sa paglalaro, disqualified na siya.
Hindi siya pinahihintulutang maglaro sa labas ng court, kaya tandaan nyo yan. Ayos ka lang ba? Oo, mukha talagang kinakalawang na ako. Nakakainis. Kung kakayan sa pagkikipaglaban ng pag-uusapan, dapat mas malakas pa ako kaysa sa kanila. Yun nga lang, pagdating sa basics tulad ng agility at reflex, talo ko sa kanila. Matagal na ring panahon ang lumipas. Nung huli akong nagpursige ng husto at nag-training ng masinsinan. Oo nga, ang tagal na rin nung huli akong sumailalim sa anumang basic training. Ayos sana kung ma-out namin lahat ng kalaban nang hindi sinusuko ang bola sa kalaban. Pero paano kaya namin magagawa yon? Hisoka! Walang problema. Akin na yung bola. Oh, oo nga pala. May bungee gum siya. Kapag ginamit niya to, mababawi niya agad yung bola pagkatapos nitong tumama. Ngayon, subukan mo nga akong aliwin. Sigurado namang hindi lang yan ang kaya mong gawin. Kung yan ang gusto mo. Ayos! Tatlo na ang bumagsak sa kanila. Pero pag ginamit nila ang back, meron pa silang 5 player. Sa pamamagitan ng bungee gum, pwede kaming manatili sa offense. Kailangan ng pag-isipan ng strategy. Referee, may tanong ako. Pwede bang gamitin ang huling player na matitira sa sa mismong oras na matamaan siya ng bola? Hindi pwede yon. Panandali ang mawawala ng player sa court, kaya matatalo ko po ng yon kapag nangyari yon. Pero kung pagkatama ng bola sa huling player sa infield, ang nasa outfield ang magsasabi ng salitang back, pwede yon at magpapatuloy pa rin ang laro. Ayos. Hisoka. Oh, alam ko na ang dapat gawin. Siya ang ihuhuli natin. Malakas bumato ng bola ang isang yon. Siguradong hindi masasalo ng number 2, 6 at 7. Ang lakas ng pangagis nga ng bola! Kung siswertehin tayo, mapapatumba natin ang number 6 at 7 sa isang tira lang. Naging isa sila! Malakas siya. Pwede ba nilang gawin yun? Pwede! Kung pwede silang pag-isahin, edi pwede uli silang maghiwalay, ganon? Oo, pero hindi pwedeng lumampas sa maximum na bilang ng mga player ang allowed sa court. Ngayon naman. Oras na para ako naman ang umatake. Ngayon, kailangan uli nating saluhin yung bola para mabawi ito sa kanila. Kung pipigilan natin yung bola. Ken! Napakapayapa ng nila. Ang ganda. Malamang matinding training ang pinagdaanan nila. Kaya lang, kapag ibinato na Razor ang bola gamit ang buong lakas niya, hindi magiging sapat na proteksyon ng Ken para dito. Dapat handa sila magtamo ng pinsala sa pagsalo at maka-counter-attack pa rin sila. Posible ba talaga magawa ang bagay na yun? Marunong pala kayong gumamit ng Ken. Ibig sabihin, hindi kayo mamamatay. Pero, mangyayari lang yun kung hindi ito tumama sa inyo. Eto na ako. Gon! Sige lang! Hindi! Tumakbo ka na! Mamamatay ka! Nasaan yung bola? Ang tindi nun. Bumawon sa kisame yung bola. Gon! Ayos ka lang? Oh! Ayos lang ako! Hindi kaya! Gumamit ako ng ko para patibayan ang ulo ko at mga braso, pero hindi na kayanan ng mga binti ko ang puwersa. Hindi bale. Sa susunod, masasalo ko na!